Sa pagpapasimula po ng aking mensahe ay nais ko pong ipakita sa inyo ang larawan ng pinakahuling Japanese struggler dito po sa Pilipinas. Ito po ay si Hiroo Onoda, isa pong Imperial Japanese Army Intelligence Officer at siya po ang kahuli-huliang sumuko noong World War II. Okay? Siya po ay nanatili sa jungle ng Pilipinas for 29 years. Hanggang matapos na po ang World War II, pero nagstay pa siya ng 29 years. Sumurrender lamang po siya noong 1974, matapos po yung kanyang former commanding officer na si Major Yoshimi Taniguchi ay pumunta sa Pilipinas at officially nirelieve siya sa kanyang duty to stand down. Si Onoda po ay nakastation doon po sa Lubang Island at ang order po sa kanya ay mag-conduct siya ng guerrilla warfare. Matapos pong yung kanyang mga kasamang sundalo ay nag-surrender o namatay, siya po ay nagpatuloy sa kanyang misyong nag-iisa for 18 more months. Ang kanya pong kwento ay naging international at siya po ay nag-surrender. Okay? At dahil po doon, alam ho ninyo, si Onoda po, nung mag-surrender na siya, eventually umuwi po siya sa kanilang bansa, there was a hero's welcome. Dahil siya po ay naging tapat na sundalo hanggang hindi siya pinasurrender. Sana all. Okay? Lalo na po mga Christians. Okay? Now, kinwento ko po yon dahil bilang mga naniniwala po kay Jesus na siya ang Panginoon, tayo po, ang calling natin sa Diyos ay i-represent natin ang Diyos, yung goodness po niya, yung justice po ng Diyos sa ating mundo. That is our calling. Ang calling po natin ay hindi dadalhin tayo ng Diyos sa langit and then iiwanan natin ng lupa. That is not our calling. Our calling is that Jesus Christ will come again and He will transform our body into a renewed body like His, and then we will manage creation with Him. Now, habang hinihintay po natin ng Panginoon, ngayon ang calling natin is to represent Jesus Christ, represent God, sa kanya pong justice, sa kanyang goodness, sa kanyang mercy, dito sa mundo po natin. Tayo ang representante ng Diyos, ng kanyang kingdom, dito po sa lupa. Pero minsan po na nararamdaman natin parang mahirap mabuhay bilang Kristiyano sa gitna po ng ating lipunan, hindi ho ba? Okay? Parang iba po yung ating paniniwala, iba po yung ating pamantayan, at madalas po, hindi ito nauunawaan ng mga taong nakapaligid po sa atin. Ganito po marahil ang nararanasan ng mga Christians doon po sa Pilipos. Now, ang city po ng Philippi ay isa pong Roman colony. Puno po ito ng mga sundalo at mamamayang tapat sa Roma. Sa kanila pong kultura, sinasabi po nila, Caesar is Lord. Ngunit nung dumating po ang mga tagasunod ng Panginoon, sila po ay nagsabing, no, Jesus is Lord. Okay? At doon po nagsimula yung conflict. Okay? Yung banggaan po ng dalawang gospel. Kasi every time po na merong bagong emperador sa Roma, ay sinasabi nila, ito na ang pasimula ng bagong mundo. Magkakaroon na ng peace, prosperity, and order dito po sa Roman Empire. At ito nga po, si Emperor, sasabihin na, si Caesar na ito, siya ang anak ng Diyos. So Caesar is Lord. At that is the gospel na yung pong pinapangaral po ng mga Roman citizens during the time. Okay? Pero nung dumating po yung mga Kristiyano, naniwala po sila na si Jesus ang tunay na Panginoon. Kaya sinasabi nila, though implicitly, no, Caesar is not Lord, but Jesus is Lord. Kaya po nagkaroon ng banggaan, conflict, okay? ng dalawang gospel. Ang gospel po ng imperyo ng Roma at ang ebanghelyo po ni Kristo.
Now, kaya po sinulat ni Pablo ang sulat na ito, hindi lamang po siya nagpapasalamat doon sa church doon sa Philippi, kundi upang turuan po yung mga Kristiyano na naroon sa Philippi noon kung papaano po mamuhay bilang mamamayan ng langit habang nananatili sila sa mundong hindi pinahahalagaan yung kanilang pinapahalaga. Okay? Sa panahon po natin, mga kapatid, pareho din po ang issue, challenge po sa atin bilang followers ni Jesus as Lord. Okay? Sino ba ang tunay na Panginoon? Kanino ba tayo dapat maging tapat? Paano tayo dapat mamuhay ng tama sa gitna po ng mundong baluktot? At paano po tayo magiging masaya sa kabila po ng mga pagsubok? Ngayon pong umagang ito, yan ang sasagutin natin. Dito po sa sulat po ni Pablo sa mga Pilipos. Paano tayo as citizens of heaven will live in an earthly environment because the kingdom of heaven is in conflict with the earth's kingdom. Particularly yung pong nabubuhay dito po sa mundo natin. So, tingnan po natin yung unang conflict, yung unang pong challenge na binanggit ni Pablo dito, ito po yung conflict of loyalty. Sino ba talaga ang tunay na Panginoon? Si Caesar ba? O si Jesus? So, the first conflict is this, mga kapatid. Tulad po na sinabi ko sa panahon ng Roman Empire, ang emperador po ang tinitingalang tagapagligtas. Pero nung dumating po ang mga Kristiyano, naniwala sila na si Jesus ang tunay pong Panginoon. Kaya ang crucial issue is this. Who is the true Lord? What's the true gospel? Now, para po resolbahin ang conflict na ito po ang advice ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa verse 27, chapter 1, sabi niya sa mga Kristiyano, because there is a conflict, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. That is His advice sa mga Kristiyano. You see, mga kapatid, ang gospel po, mabuting balita po ni Kristo ay nagdadala ng kaligtasan na mula sa Diyos. Ito po ay nagbibigay ng peace, kapayapaan, ng wholeness, kabuuan ng pagkatao po natin at ng healing. Okay? Tinatransform po niya ang bawat sumasampalataya kay Kristo at nagiging mas tao ang sumasampalataya kay Kristo. Kaya sabi ni San Pablo, huwag niyong itago. Huwag niyong itago ang inyong pananampalataya sa Panginoon, kundi let your public life display this transformation. Kasi ang natural tendency po, pag there is a conflict, ay yung mga tao, lalo na yung Christians, ang natural tendency is to hide, is to withdraw. When there is a conflict, lalo na a conflict of beliefs, conflict of lifestyle, ang tendency, the Christians will withdraw. Pero ang sabi po ni Pablo, huwag kayong mag-withdraw, huwag kayong maalis, kundi ipakita nyo sa inyong public life yung gospel ni Jesus Christ. Dahil kayo ay ginawang ilaw ng Diyos sa sanlibutan, kayo ang asin ng sanlibutan, do not hide yourself. Even though there is a conflict, mamuhay kayong nararapat ayon sa mabuting balita ni Kristo. Kaya po, sabi niya sa verse 27, kayo'y manindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Maging united kayo in defending the gospel. Huwag kayong tatago. Okay? Kundi sabi niya, unite yourself para ipagtanggol ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo. Bakit tayo magiging tapat kay Kristo sa gitna ng conflict? Well, ang Diyos po kasi ay naging tapat sa atin. Tinupad po ng Diyos ang kanyang pangako na isang araw dadating po siya, maghahari siya dito, naging tapat siya sa kanyang pangako na sinabi niya sa mga propeta, dadating siya at ngayon dumating na ang Panginoon, pinakita po niyang tapat siya sa kanyang mga pangako at tayo iniligtas na kay Kristo. At dahil tapat po ang Diyos, ang inihingi sa atin ng Diyos ngayon ay maging tapat din sa Ebanghelyo. Okay? Now, dahil yun po ang hinihingi sa atin ng Diyos, maging tapat tayo dahil naging tapat ang Diyos, mas
nagiging matatag po tayo kung naninindigan tayong nagkakaisa. Hindi ho ba? Mas matapang tayo pag marami tayong naninindigan kaysa nag-iisa ka lang na naninindigan. Baka kaya hindi ka manindigan kasi nag-iisa ka. Pero ito ang payo ni Pablo. Manindigan kayo, nag-iisa kayong ipanindigan ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos dahil ang Diyos nanindigan para sa inyo. Kaya yan po kailangan natin ng church. Kaya kailangan natin ng small group. Kasi when there is a conflict, ang tendency po na chochopi tayo. Kung nag-iisa tayo. Pero kung nagkakaisa po tayong naninindigan sa ating Panginoong Jesucristo, magiging matapang po tayo, mga kapatid. Kaya, kailangan mo ng cell group. Kaya kailangan mo umattend ng church para makita mo, marami pala tayo na sumasampalataya kay Kristo. Kaya yung nasa online, yung perfect church. Online perfect church yan kasi nag-iisa ka, ikaw lang. Pag pumunta ka sa church, magiging imperfect na yan kasi marami kang kasamang kapatid na imperfect. Kaya yung pong nasa perfect church, dapat po pumunta kayo sa isang local church. Join other Christians so that you can be faithful to God with other believers who are striving to be faithful. Now, isa pong paraan para po maipakita natin ang ating loyalty sa ating Panginoon sa Kristo is not being intimidated by our opponents. Alam mo ba ninyo, when you show you are not intimidated by those who oppose you, you are showing your loyalty to Jesus Christ. Alam mo ba ninyo yan? Pag hindi po tayo natatakot sa gitna po ng oposisyon, mga taong hindi pinaniniwalaan ang ating pinaniniwalaan, mga taong hindi ginagawa yung ating ginagawa, alam mo ba ninyo, pag tayo po ay hindi natatakot sa gitna po nila, we are showing we are loyal to Jesus Christ. Pinapakita nating tapat tayo sa Panginoong Jesucristo. Ito pong mga opponents na binabanggit ni San Pablo, ito po yung mga taong naiirita marahil dahil yung pinaniniwalaan natin, ayaw nilang paniwalaan. Naalala ko pa noon, nung nagkaroon po kami ng reunion ng aking pong mga kaklase sa UST, ay parang yung isang batchmate namin, parang ini-intimidate ako. Sinasabi niya, binoboka niya yung kanyang paniniwala na hindi ko pinaniniwalaan. Actually, parang kinokontra niya yung aking paniniwala sa kanyang paniniwala. Parang nakaka-intimidate. Okay? Nakaranas na ho ba kayo na alam niyang Kristiyano ka tapos meron siyang sinasabi na kontra sa iyo at yun ang paniniwala niya, parang na-intimidate ka. Kasi hindi niya tinatanggap yung pinaniniwalaan mo, kaya natakot ka ng konti. Now, alam ho ba ninyo, during that time, sabi po ng Bible, para ipakita mo na ikaw ay tapat kay Kristo, huwag kang pa-intimidate. Huwag kang matatakot. Ito po ang sabi ni Pablo sa verse 28. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Okay? Yung pong gentle courage natin. Yung pong tapang natin pero in a gentle way. Yan po ang magpapakita doon sa mga umu-oppose po sa atin na tayo ay ligtas. Tayo ay ligtas. Okay? Yun ang sinabi ni Pablo. Okay? Pag hindi ka na-intimidate, pinapakita mo na ikaw ay ligtas. Ligtas ka na. Pero sa kanila, na pinapakita na sila ay nasa kapahamakan. Okay? Usually nga po, pag merong conflict, okay? Yung pong mga taong, lalo na yung mga inferior, yung mga mabababa, hindi ba ganon? Pag merong conflict, yung mga mahihina, yung mga mahihirap, yung mga poor, yung mga ganito, yung walang sinabi, sige na nga, parang ganon, ano? Parang ayaw, they will withdraw. Kasi alam nilang wala silang binesa, wala naman silang kapangyarihan, mahirap lang sila, wala silang influensya. Kaya pag merong conflict, yung pong nagmamataas ay talagang nagbabaw tayo. Usually, ganun po yung mga Pilipos. Christian noon, they were just, marami po, meron mga slaves, meron po mga ordinary citizens, mga Gentiles sila, and then they might be intimidated by those who oppose them.
Because they are just ordinary people. Pero sabi ni San Pablo, no! Because you are a follower of Jesus, you are not just an ordinary person. You have been saved by Jesus Christ. You know Jesus Christ. Jesus Christ is the true King. So, rather than being intimidated, be courageous. Be courageous. Okay? Manindigan ka. Dahil kilala mo ang Diyos, tinanggap ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, ginawa ka niyang mamamayan ng langit. Bakit ka matatakot sa mga nag-o-oppose sa iyo? Kaya po sabi ni San Pablo, this will show them that you are saved, and they, those who oppose you, will show that they will be judged. Kasi darating ang Panginoong Jesucristo, He will reign here on earth. He will correct what is wrong, and those who are wrong will be defeated. Yun po ang sabi niya. Darating ang Panginoon, itutuwid niya ang bawat mali, at lahat ng mga mali, matatalo sila. Ikaw dahil nasa tama ka, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, gumagawa ka ng matuwid, dahil ginawa kang matuwid ng Diyos, at dahil katuwiran ang maghahari sa lupa, ikaw ay mananalo. Kaya huwag kang mai-intimidate. Naintindihan po natin yan, mga kapatid. Okay? Sino po dito ang nakakaranas ng opposition ngayon? And somehow you are intimidated. Sabi ni Pablo, sabi po ng mabuting balita, huwag kang pa-intimidate. Ipakita mo yung katapatan kay Kristo. Huwag mong ituring ang sarili mo na isang ordinaryong tao lamang. Kundi ipakita mo na ikaw ay ligtas. Ikaw ay tinanggap ng Diyos. Ikaw ay mamamayan ng langit. Now, bakit po tayo magiging courageous? Magiging matapang kahit na po merong opposition, lalo na kahit na merong suffering. Well, kasi po ang suffering ay calling natin yan. When we are believers in Jesus Christ, hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos na maniwala po kay Kristo, kundi tinawag rin po tayong mag-suffer for His name's sake. Kasama po sa panawagan sa atin ng Diyos ang magdusa, dumanas ng hirap, alang-alang kay Kristo. Because nung dumating po dito ang Panginoon sa Kristo, He was representing God. People who do not believe God, they oppose Jesus Christ. That's why He suffered. Ganun din po tayo. Pag pinamumuhay po natin ang ating pananampalataya, sumusunod po tayo sa mga utos ni Kristo, tsak po yun, mga kapatid. Meron pong hindi naniniwala sa ating pinaniniwalaan, at kung tayo po ay hindi maninindigan, matsuchopi ka. Ayaw mo kasi mag-suffer. Pero, tandaan mo, ang suffering is part of our calling. Suffering. Kaya po, pag nilagay natin sa ating isip, kung si Kristo ay nagdusa nung unang dumating dito dahil marami ang umuupo sa Kanya, ikaw ay dahil na kay Kristo ka, you will also suffer. Kasama yan. Kaya pag alam mong suffering is part of your calling, you and I will be courageous. Bakit tayo magiging courageous? Alam natin, ligtas tayo. Kahit na umabot pa sa kamatayan, umabot pa po kung saan-saan yan, mabilanggo ka o whatever anong gawin sa iyo, buti sa Pilipinas walang ganun eh. Pero sa ibang lugar po, ibang lugar na hindi po legal ang Christianity, yung pong mga kapatid natin talagang kinukulong po sila, but they are standing. Kasi ligtas sila. Alam nila na sila ang tama. Yung mga taong ayaw maniwala, sila ang mali. So yun po ang makikita po natin. Ang calling natin, hindi lamang tayo maniwala kay Kristo, kundi alang-alang sa Kanyang pangalan, tayo rin po ay magsasuffer. So that's the conflict of loyalty. Pangalawang conflict is the conflict of obedience. Yan po ang pangalawang conflict na marahil o sigurado pong kakaharapin natin. Now, sa chapter 2 po, verse 15, dinescribe po ni Pablo ang mundo natin as a crooked and twisted generation. Sa Tagalog, sanlibutang baluktot at masama. Yan ang description po ni Pablo sa mundo natin. Baluktot at masama.
Pag sinabi pong ang mundo natin ay baluktot at masama, ang ibig pong sabihin ni San Pablo ay yung mundo natin, hindi po siya namumuhay ayon sa pagkalikha ng Diyos sa Kanya. Kaya po tayo nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang sariling wangis. Ang layunin po ng Diyos ay sambahin natin siya dahil siya po ang mabuting manlilikha sa atin. At pagkatapos nating sinasamba ang Diyos, ang layunin po ng Diyos ay represent natin sa mundo ang Kanyang justness, goodness, and mercy sa mundong ito. That is our calling. Pero yung pong mga tao, dahil ayaw nilang maniwala sa Diyos, hindi sila namumuhay ayon sa layunin ng Diyos, kundi na namumuhay po sila ayon sa sarili nilang pasya. Sila na po ang nagpapasya kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kaya baluktot sila. Yun po ang ibig sabihin ng baluktot at masama. Okay? Ayaw nilang mamuhay ayon sa layunin ng Diyos. Ayaw nilang sumamba sa Diyos. Ayaw nilang paglingkuran ng Diyos sa kanilang ginagawa araw-araw dahil yun po ang calling natin. Ipakita natin yung pong kabutihan, justice, mercy ng Diyos dito po sa mundong ito. Pero yun nga po ang mundo natin. Hindi sila namumuhay ayon doon. Okay? Pero, iba po ang mga gospel people. Ang mga gospel people po, they should live the exact opposite. Kung ang mundo baluktot, masama, sabi po ni San Pablo, kayo naman, kayo'y mga maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan. Walang kapintasan dahil namumuhay tayo ayon sa layon ng Diyos. Sinasamba natin ng Diyos dahil siya ang mabuting creator at nire-represent natin ng Diyos sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Sa kanyang, nire-represent natin yung kanyang kabutihan, nire-represent natin yung kanyang katuwiran, nire-represent natin ang Diyos sa ating pamumuhay. Kasi yun ang ating pagkatawag sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kayo naman, maging ulirang mga anak kayo, matupid at walang kapintasan. Okay? Yun po ang sabi. Dapat kaiba. Kaya may conflict tayo, iba. Sila ayon lang sumunod sa Diyos. Tayo, gagawin natin ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Okay. Now, paano? Well, sabi po niya, paano natin gagawin yon? Sabi niya sa verse 15, chapter 2, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Gawin ang lahat ng bagay ng walang pagreklamo at walang pagtatalo. Parang yan, pinapaalala sa atin, yung mga salita po ni San Pablo dyan, parang umaalingaw-ngaw po dyan. Yung mga ginawa ng mga Israelita noong nasa ilang sila. Yan ang mga terms na ginagamit. Sila po, nakikipagtalo sila. Yung mga Israelita, doon sila papunta sila sa lupang pangako. Nasa disyerto po sila. Ang dami nilang reklamo. Okay? Nakikipagtalo sila sa Diyos. Dahil ayaw nilang sundin ang Diyos. Sa kabila ng naging mabuti ang Diyos sa kanila, yung mga Israelita po, reklamo na reklamo hanggang pinatay po ng Diyos yung lahat ng mga lahing lumabas sa Egypto. Okay? Yan po ang sinasabi ni San Pablo, na gawin natin ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo. Yan po, umaalingaw-ngaw dyan. Yun nga pong ginawa ng mga Israelita doon sa ilang. Pero, ang mga mananampalataya po, tagasunod ni Kristo, tayong mga sumusunod kay Kristo, iba po tayo. Nagsasubmit po tayo sa Diyos. Through our Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat magreklamo. At alam mo ba ninyo, pag ginagawa natin yon, pag sinusunod natin ng Diyos, ginagawa natin yung layunin niya, bakit niya tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Pag ginagamit po natin yon, ginagawa po natin yon, sabi po ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, kayo ay nagniningning tulad ng liwanag. Sa gayon, basahin ko na yung verse. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Yung mga baluktot, ikaw, dahil sumusunod ka sa Diyos, nagniningning ka, nagsisilbi kang ilaw sa kanila, baluktot sila, ikaw itinutuwid mo yung pagbabaluktot nila. Okay. Pinapakita lang ayon lang sundin ang Diyos. Pero ikaw sumusunod ka, ano nangyayari? Tinutuwid mo sila. Okay. Nagiging ilaw ka sa kanila.
Yung binabaluktot nila, dahil sinusunod mo ang Diyos, yung binabaluktot nila, na itutuwid mo. Yung pagdadahilan nila dahil ayaw nila sa Diyos, ikaw ang liwanag. Wala kang sinasabi, pero parang sinasabi sa kanila, mali ka pag namumuhay ka. Dahil sumusunod ka sa Diyos. Sino dito yung may kasama ka sa opisina, okay? Mga baluktot ang isip. Okay? Mga baluktot yung isip. Yung bang okay lang yung ganito, okay lang yung ganito, tapos di na-justify pa yung mga ginagawang masama. Pero ikaw, dahil sumusunod ka sa Diyos, naitutuwid mo sila. Nagniningning ka. Tulad daw ng mga tala sa kalangitan. Kaya naitutuwid mo yung binabaluktot nila. Siguro ikaw, sa opisina ninyo, yung mga kasama mo, okay lang yung mga liwa, may asawa silang lahat, okay lang yung nangangaliwa, meron pang other wife, gano'n. Pero ikaw, tapat ka sa iyong asawa, alam nilang tapat ka sa iyong asawa, pag nandun ka, nagniningning ka. Napakadilim ng kanilang usapan. Saan tayo mamayang paglabas natin? Oy, natawagan naman yung pangalawa mo, natawagan mo, magkikita-kita tayo doon. Pero ikaw, alam nila, tapat ka sa asawa mo, nagniningning ka. Yung kanilang pagdadahilan, bakit okay lang yung magkaroon ng another partner, yung binabaluktot na kanilang paniniwala, na itutuwid mo. Yun po ang nangyayari dyan. Because you are submitting to God, you know His will. So when you do His will, kahit na may conflict, ikaw ay nagiging tapat sa iyong misyon. Okay? Kaya po, dito po mga kapatid, dahil po pinanghahawakan natin, kaya po, naitutuwid, gusto ko lang emphasize dito, yung sabi dito kasi, nagsisilbi ka kang ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Tulad ka raw ng bituing nagniningning sa kalangitan. Hindi mo madidinay yung bituin pag nagniningning, di ba? Kahit na madilim, pero dahil merong bituin, hindi mo makakailan. Parang ganun ang buhay natin. We are correcting those beliefs that are twisted by living for Jesus Christ. So yun po ang panawagan natin. Calling natin sa Diyos in times of conflict. Kaya wag po kayong matatakot, kapatid. Kilala mong saved ka na. So live your faith. Kahit na meron nagpipintong suffering, that is your calling. Live your faith. Kahit na pagtawanan ka, pero habang hindi ka natatakot, sila ang matatakot sa Diyos. Dahil ikaw ay nakatayo. Now, yung pong third conflict, binibigay po yung dahilan kung bakit iba yung kilos natin at iba po yung galaw natin sa ating community. Ito po yung the conflict of identity. Ito ang dahilan kung bakit iba ang kilos natin, iba ang galaw natin kahit na merong conflict sa sanlibutan. The conflict of identity. Sabi po sa chapter 3 verse 18 to 20, ito ang sabi ni Pablo. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinudyos nila ay ang mga hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip, kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Yesu Kristo, ang ating tagapagligtas. Dito po, dinidescribe ni Pablo yung pong struggle, yung pong conflict between worldly citizenship at saka po heavenly citizenship. Yung pong worldly citizenship, ano ang kanilang klase ng pamumuhay? Well, sabi ni Pablo, yung dapat nilang ikahiya, pinagmamalaki pa. Alam mo yung ganyang kataga? Dahil wala silang inaatupag, kundi yung mga bagay sa mundong ito, yung mga bagay na dapat nilang ikahiya, pinagmamalaki pa. Ilan ang chicks mo? Ilan yung binabahay mo ngayon?
Sinabi mo, sabi ng isa, ako isa lang, ito lang yung kaya ng sweldo. Wala ka sa akin. Ako, 3. Bakit? Magaling ako eh. Pinagmamalaki pa yung dapat nilang ikahiya. Ikaw na, ilang kayong magkakapatid? 3 lang kami. Ay, wala ka sa tatay ko, kami. Luzon, Visaya, Mindanao. Yung iba, hindi ko kilala eh. Nung namatay yung tatay ko, daming. Pinagmamalaki yung dapat nilang ikahiya. That's the world. Yun po ang worldly citizenship. Pinagmamalaki pa nila yung dapat nilang ikahiya. Wala silang inaatupag kundi yung mga bagay ng mundong ito. Okay? Pero, sabi ni Pablo, hindi tayo ganyan. Sa kabilang dako, sabi ni Pablo, tayo ay mamamayan ng langit. Kasi mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Now, yung pong tinutukoy ni San Pablo dyan sa verse 20, hindi po yan tungkol sa pagpunta natin sa langit pagdating ng Panginoong Kristo. Hindi po yan ang tinutukoy. Na pagdating daw ng Panginoong Kristo, sabi po ng iba o marami, kukunin daw tayo ng Panginoon dito sa mundong ito at itatransport na tayo, dadalhin niya tayo sa langit. Hindi po ganyan ang tinutukoy ni Pablo dito. Konting explanation po tungkol sa verse na ito. Tulad po ng sinabi ko, ang Philippi po ay isang Roman colony ito. Ito po ay outpost. Himpilan po ito ng Roman Empire to spread the Roman civilization. Ang mga kinocolonize po ng Roman noon ay maglalagay po sila ng mga sundalo doon. That will be an outpost for the Roman Empire and then they will spread Roman civilization. Hindi po sila pupunta uli sa Roma because Rome at that time was overpopulated and undernourished. Tama ba yun? Kulang na supply. Kaya yung pong mga Roman soldiers ay they will stay at a Roman colony like Philippi. And then they will transport, they will spread Roman civilization. Yun ang language ni Paul doon. Now, likewise, ang mga Kristiyano po ay tayo ang outpost ng Diyos. Parang yung church is an embassy of heaven on earth. Ganon din tayo. And we spread yung pong values ng kingdom of God. That is who we are. Hindi tayo aalisin ng Diyos dito sa lupa, dadalhin tayo sa langit, pababayaan natin ang lupa. No! Ang purpose ng Diyos, para po tayo ay we will represent God here. Tayo ang embahada, sabihin natin, tayo ang embahada ng langit dito sa lupa. Na kung papaanong naghahari ang Diyos in justice, in goodness, in mercy, in service, ganun tayo. Okay? Ganun po ang ating panawagan sa Diyos. At ang ating pong pag-asa, habang ginagawa po natin ang ating misyong yan, mga kapatid, ang ating pong inaasahan, darating po ang ating Panginoon Kristo at itatransform po niya ang ating mga katawang mahihinang ito. Itatransform, babaguhin po ng Panginoong Kristo ang ating katawan tulad po ng kanyang katawang malwalhati para po i-manage natin ang new creation. That is our hope. Yun po ang hope natin. Hindi po tayo kukunin ng Diyos, dadalhin tayo sa langit, pababayaan natin ang mundo. Hindi. Simula po ng creation, yan po ang layunin ng Diyos at kaya tayo niligtas ng Diyos, yun din ang kanyang layunin. We will manage earth with our renewed body. Kaya habang hinihintay po natin mga kapatid dyan, sinisimulan na natin, nagiging bahagi na tayo ng Diyos sa kanyang restoration project. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, galingan ninyo ang inyong trabaho mga kapatid. Galingan po ninyo ang inyong ginagawa. Huwag niyo sasabihin, ay susunugin lang naman ng Diyos itong ginagawa ko ito. Itong building na ginagawa namin ito, kahit na substandard, okay na yan. Okay? Pagdating naman ng Panginoon, susunugin lang naman yan eh. O yung highway, okay na yung walang bakal. Kapag dating naman ng Panginoon yan, aayusin, susunugin lang naman yan. Hindi po totoo yan. Okay? Tayong mga Kristiyano,
ipinapakita po natin ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Hindi natin tinatayo yung kaharian ng Diyos. No, we are working for the kingdom. We are doing something to represent God. Okay? Nakita ko kanina tumutugtog kanina. Ang galing, no? Galing tumutugtog natin, no? Gawin ninyo, galingan ninyo. Kung kayong mga gustong mag-compose ng kanta, mag-compose kayo ng kanta. Okay? Kayong mga nangangarap na mag-build kayo ng ito, mag-build kayo ng ganyan, i-represent po ninyo ang Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Because we are citizens of heaven. We represent heaven on earth. Okay? Kaya po yung pag-asa natin, habang ginagawa natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, pag-asa natin, darating muli ang Panginoon Kristo. He will renew our body so that we will manage a renewed creation. Okay, that's our hope. Okay. Paano pong gagawin yun ng Panginoon? Well, verse 21, ito sabi niya, sa pamamagitan daw po ng kapangyarihang ginamit ng Panginoon sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang atin raw pong katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Sa kapangyarihang ginamit ng Panginoon para pasukuin daw po niya ang lahat ng bagay, yun daw rin pong kapangyarihang yon ang gagamitin ng Panginoon para baguhin niya itong katawang mahinang ito. Alam mo niyo, pag nababasa ko yon, okay, 67 na ako. Mas chine-cherish ko yan. Ang dami mo na sakit eh. Hindi mo na alam. Nasanay ka na. Nasanay pa habang tumatanda ka, sanay ka na sa sakit. Kaya pag nung sasabi sa akin, may makasakit, wala ka sa akin. Kaya pag nakakabasa po ako noon, pagdating ng Panginoon, He will renew our bodies according to His glorious body. I love that. I always dream I will be 30s again. Okay? Okay. Yung bang nagbabike ka, nagba-mountain bike ka, layo mo, dadaan mo, parang hindi ka napapagod. Pero ngayon, ganyan, pagod ka na eh. No? I love that. Yung po inaasahan natin, mga kapatid. So that is the conflict of identity. Now let's go to the last conflict, the conflict of happiness. The conflict of happiness. Bakit po conflict ito? Explain ko sa inyo. Meron po kasing maling conception. There is a misconception na pag malapit ka sa Diyos, ang kahulugan niyan, malungkot ka. Okay? Pag malapit ka sa Diyos, hindi ka mag-i-enjoy. O kaya lack of enjoyment. That is a misconception. Dahil ang totoo po, mga kapatid, ang mabuting Diyos natin ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Now, paano ka magiging malungkot? Paano ka magiging kukulangin ka ng enjoyment kung malapit ka sa Diyos na nagbigay ng lahat ng mabuti? Can you imagine that? Palagay mo mabuti ang Diyos, tapos pag naging malapit ka sa Diyos, magiging malungkot ka. Kaya misconception yan. In fact, wala pong goodness kung walang God. Kasi, pansinin nyo yung goodness, ang root po niyan ay galing sa word na God. There will be no goodness when there is no God. Kaya kung naging malapit ka sa Diyos, all the blessings of God will be yours. How good is God? Just look at creation. Tingnan po ninyo yung creation. Can you say that God is not good? Tingnan mo yung creation. Yan po ang naglalarawan na mabuti ang Diyos natin. Look at creation. Observe creation. Because creation declares the glory and goodness of God. Paano ka magiging malungkot pag ikaw naging malapit sa Kanya? In fact, ito ang totoo. Yung mga taong malalayo sa Diyos, they are not enjoying life as it is. But those who are close to God, they are enjoying life. Maybe not to the max, pero mas higit doon sa mga hindi malapit sa Diyos. Kasi hindi pa natin talaga na-enjoy lahat eh. Okay? Kanya po, that is a misconception. At sa Ebanghelyo po, mga kapatid, lalong nahahayag ang kabutihan ng Diyos. Sa Ebanghelyo. Sa Titus 3:4, ito yung binasa natin last week. When the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us.
Sa Ebanghelyo po, sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Kristo, mas nahayag po yung kabutihan po at kagandahang loob ng Diyos. And because God is good, ito na po ang ating implication dito. Because God is good, sabi po ni Pablo doon sa chapter 4, verse 4, we should always rejoice in the Lord. Why? Because God is good. Pansinin niyo, sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Why? Because God is good. Because God has shown how much He loved us, so now you can rejoice in the Lord. Now, yung salitang rejoice po dyan, literally, it means celebrate. Let your celebration be in the Lord. Okay? You can celebrate in the Lord. Why? Because He loves you. And because He is good. And He has done everything to take you to Himself again. So now you can rejoice in God. You can celebrate in the Lord. Hindi ito naintindihan ng mga malalayo sa Diyos. Ano? Nagse-celebrate kayo sa Diyos? Yung salitang celebrate po dyan, hindi yung private, no? Lord, I celebrate you. Hindi yung nag-iisa ka. No, it's public. Tulad po ng maral ginagawa natin sa church. When we gather here, we are singing to the Lord. Let's make it public. Let's celebrate the goodness of God. Yun po ang sabi niyan. Yun po ang inaano ni Pablo dyan. Now, pag po we are rejoicing in the Lord, nagagalak tayo, we are celebrating in the Lord, ano mo rin nangyayari? Meron pong magandang nangyayari. Nagiging gentle tayo. Okay? Naalis po yung anxiety natin. Yung kabalasahan natin na aalis. Okay? At nagkakaroon po tayo ng peace sa ating relationship at sa ating isip when we are rejoicing in the Lord. Kaya, I encourage you mga kapatid, when we come here on Sunday to worship God, ang gusto ng Diyos, hindi yung malungkot. The joy of the Lord is my strength. Palagay nyo, gusto ng Diyos yun? Nasa presensya niya, sinasamba mo siya? No. God wants you to celebrate before Him. Kaya basahin po ninyo yung Old Testament. Ang Diyos, inuutusan niya yung mga Israelita, pagpupunta sila sa Jerusalem to worship, magdala kayo ng pagkain. Magdala kayo ng pagkain. Magdala kayo ng wine. Get the finest wine, get the finest wheat, and then you celebrate before me. Yun ang Old Testament. Gusto ng Diyos mag-celebrate ka sa kanyang harapan. Okay, yun ba'y malungkot? No. Ang Diyos, gusto niya, masaya tayo. Okay? Kanya po, yun po ang una. Pangalawa, we can celebrate God's goodness by appreciating what is good in life. Okay? Sabi sa verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Appreciate all the good things in creation. Yun po ibig sabihin yan. Because it reflects God's goodness. Kaya kung ano man yung totoo, kung ano man yung honorable, kung ano man yung mabuti, kung ano man yung just, kung ano man yung pure, if anything is lovely, celebrate. Okay? Magdiwang ka. Appreciate mo ang lahat ng ito. Okay? Appreciate mo. Alam mo rin nyo, I have to correct some of you maybe, na iniisip natin, ang dapat lang nating i-celebrate yung spiritual. At yung mga physical, masama yan. No? Spiritual lang ang dapat nating celebrate. Yung mga physical, makabundo yan. Alam mo ninyo, mali yan. Ang tawag yan, dualism. Platonism yan. Hindi po Kristiyano yan. Gusto ng Diyos, spiritual, physical, lahat yan, kabutihan niya. Pag nakakita ka ng kabutihan ng Diyos sa physical and spiritual, celebrate mo yan, appreciate mo yan. Huwag mong iisipin, pag nagse-celebrate ka din sa mundong ito, nag-swimming ka, ay hindi na sa Jed, sarado na yung Jed. Nag-swimming ka sa Boracay, o pumunta ka, nag-dive ka, nag-snorkeling ka sa Palawan, nagkakasala ka. Ay, masyado ako nag-enjoy, nagkakasalak siguro ko. That's false.
That's Platonism, that's dualism. Ang dualism ito, spiritual lang ang dapat mong enjoy. Yung physical, makamundo yan. Okay? Pag umiinom ka ng soft drinks, nag-enjoy ka, huwag ka masyadong mag-enjoy. Masarap yung soft drink. Hindi, baka kasalanan, masyado na ako nag-enjoy eh. No. That is part of God's goodness. Everything was created by the Lord. Walang masama sa kinreate ng Diyos. Lahat yan mabuti. Gusto ng Diyos, i-enjoy mo yan. Kaya pag nakita mo yung anumang mabuti, yung kapitbahay mong masungit, biglang naging mabait, rejoice! Gawa rin ng Diyos yan. Okay? Yung kaaway mong matagal na, hindi ka kinakausap, kinausap ka, rejoice! Gawa rin ng Diyos yan. Okay? Huwag mong isipin, ito naman sinasaniban yata ng masamang espiritu. Biglang bumait. Hindi masamang espiritu yon. Nakipagkasundo sa iyo eh. Okay? Celebrate God's goodness. When you see something good in life, celebrate. Naalala ko nung first time namin pumunta ng Boracay, kahit na nakano lang kami noon, mga poor kami travelers. Pumunta ako sa Boracay. Wow! I was blown away. Ay, sasabihin, Pastor, nagkasalak masyado kang makamundo. No. I am appreciating what God has done. Diyan po ang isang paraan ng rejoicing. Kaya po, iwasan natin yung false belief that only spiritual is good and physical is bad. That is dualism, that is pagan, Platonism, that is not Christian. In fact, actually, pwede ko pong illustrate ito sa inyo. Alam ho ba ninyo, pagdating po ng new creation, papasok din po yung mga mabuting bagay sa mundo natin. Okay? Alam po ba ninyo, pagdating po ng new creation, ulitin ko, hindi po susunugin lahat ng Diyos ang mga bagay sa mga. Hindi po. Merong mga bagay na mabubuting na-invento, nangyari sa mundo natin, papasok po sa new creation. Okay, basahin ko sa inyo yung verse. Pahayag 21, verse 26 and 27. Dadalhin sa lunsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang sinungaling. Ano raw ang papasok? Doon sa lungsod, doon sa New Jerusalem, the new creation, yaman at dangal ng mga bansa. Ano kaya yun? Inimagine ko yun eh. Kasi dati ang iniisip ko, susunugin ng Diyos eh. Yung lahat, hindi pala. Baka may ChatGPT yan eh. Baka yung mga tablet nating advanced, baka papasok dun eh. Okay, yung mga naimbento ng tao, na ikabubuti ng tao para ma-appreciate natin yung ginawa ng tao. Kasi akala natin paggawa ng tao masama. No. God will allow those things invented on earth for our good, that are profitable, to enter the city so that we will also enjoy them. Okay? Amen po ba yan? Kaya mag-invento kayo ng magagaling na bagay, baka pumasok yan sa New Jerusalem. Yung garden kong maliit doon sa ano namin, gagandahan ko nga, baka sa new creation pumasok din yun. Ano? Si Brother Joy, binigyan ako ng albino turtle. Aalaga akong maigi, baka nandun din yan. Okay. Alisin mo sa isip mo, kapatid, na ito susunugin ng Diyos. Kaya galingan mo. You are representing, you are a citizen of heaven on earth. Representing God. Ikaw ang galing mo, huwag mo sayangin yung galing mo. Okay. Paglingkuran mo ang Diyos diyan, i-represent mo siya. Alamin mo pa kung ano ang meron ka. Gumawa ka ayon sa kakayanan mo. Gamitin mo ang isip mo, ang creativity mo. Dahil yan ay kasama sa plano ng Diyos. Bakit Kanya inligtas? Para i-bless mo ang world na ito. Yan po ang ating calling.
Kaya po, to conclude, ang Christian life po is full of conflicts, loyalty, obedience, identity, and happiness. Pero sa gitna po ng lahat na ito, sabi po ni Pablo, mamuhay tayong naayon sa Ebanghelyo. Tayo po ay mga mamamayan ng langit. Nire-reflect po natin ang goodness ng Diyos dito po sa madilim na mundong ito. Ang loyalty po natin ay na kay Christ. Ang ating pagsunod po ay sa Kanyang salita. Ang identity po natin ay in His kingdom. At ang happiness po natin ay sa Kanyang goodness. Okay? Ang mundo po natin, hindi nila naintindihan ang pananampalatayang ito. Akala nila malungkot tayo. Kaya huwag pakikita malungkot. Bakit ka malungkot? Kristiyano ko eh. Dapat hindi ako masaya. Kristiyano ko eh. No. Hindi po. Pag malungkot ka, Kristiyano ka, hindi mo alam pagka-Kristiyano mo. Okay? Ang mundo po natin, hindi naintindihan ang ating pananampalataya, pero yung ating pong katapatan, nagiging maliwanag pong tanda sa kanila na talagang tayo po ay sa Diyos at sa Kanyang kaharian na siyang darating. Kaya ano po ang dapat natin gawin? We live loyally. We live obediently. We live as citizens of heaven and live joyfully. Amen. Gospel. Ano po ang Ebanghelyo? Dito sa mensahe natin ito. Sa sa chapter 2 po, binanggit po ni Pablo, ang Ebanghelyo ay word of life. Salita ng buhay. Okay. Bakit po salita ng buhay ang Ebanghelyo tungkol po kay Kristo? Dahil ang Ebanghelyo po, ina-announce niya na isinugo po ng Diyos ang Kanyang anak bilang katuparan po ng Kanyang mga pangako na Kanyang pinangako sa pamagitan ng mga propeta. Ang pangako ng Diyos, darating po ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yun po ang mabubuting balitang dala ni Jesus. Nung dumating po ang Panginoong Kristo, ang Kanyang mabuting balita ay ito, magsisi kayo dahil dumating na ang kaharian ng Diyos. Pinakita po yun ng Panginoong Kristo sa Kanyang mga gawa. Nagpapagaling siya ng mga tao, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa mga taong meron pong masamang espiritu, nagpapagaling siya, nagpapatawad siya. Pinakita niyang kung paano naghahari ang Diyos. At yun nga po ang Panginoon, ngunit kailangan po niyang mamatay upang talunin po niya ang lahat ng kasamaan at kasalanan, upang tayo po ay mapalaya at patawarin sa ating mga kasalanan. Ang ating pong Panginoon, binuhay po siyang muli ng Diyos, iniluklok po siya sa kanan ng Diyos bilang hari at tagapagligtas, at inuutusan po niya ang lahat ng tao ngayon na magsisi, kilalanin si Jesus bilang Panginoon upang patawarin po at tanggapin ang banal na Espiritu bilang katunayan na tayo nga po ay mamamayan na ng langit. Mga kapatid, yan ang Ebanghelyo. Yan ang pinapahayag natin. Meron ho ba tayong kasama dito na hindi pa kayo naniniwala sa Ebanghelyo? Na hindi pa ninyo kinikilala si Jesus bilang Panginoon? Ang mabuting balita pong ito, ang siyang ipinapahayag ng Diyos para ang lahat ay magsisi, tumanggap ng kapatawaran at tanggapin ang banal na Espiritu bilang katunayan na sila ngayon ay mamamayan na ng langit. Sino po kasama natin dito? Hindi ka pa naniniwala sa mabuting balita. Kapatid, ito ang mabuting balita. Ito ang magbibigay ng pag-asa sa iyo, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na parating. Kinikilala mo na ba si Jesus bilang Panginoon? Kinikilala mo ba ang Kanyang pagiging Panginoon? Kung hindi pa, ngayong umagang ito na ang pagkakataon mo para maniwala ka na si Jesus ang Panginoon. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil narinig namin ang mabuting balita tungkol po sa paghahari ninyo. Kami po ay kay Kristo. Sumasampalataya kami at naniniwala kami na siya ang hinirang mong Panginoon. Tinupad po ninyo ang lahat ng iyong pinangako noon pa.
At ngayon po, kami ay naniniwala kay Jesus bilang Panginoon namin. Nagpapasakop kami sa Kanya. Sinusunod namin ang Kanyang mga salita. At salamat po sa biyaya na tinatanggap namin araw-araw. Naway, sa araw-araw naming pamumuhay, maging tapat kami sa panawagan namin, sa calling namin, na i-represent ka namin sa mundo naming madilim, baluktot. Maging matapang kami at huwag naming itatago ang aming pananampalataya kay Kristo. Mamuhay kami ng may katuwiran, na may paggalang sa kapwa, gumagawa ng mabubuting bagay na ipapakita sa aming kapwa ang paghahari ng Diyos. O Diyos, panalangin ko rin po kung meron pa sa amin dito na hindi pa kumikilala kay Jesus bilang Panginoon. Naway ito ang pagkakataon na tanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay bilang tagapagligtas niya at Panginoon niya. Ibigay mo ang iyong Espiritu sa kanya upang tatakan siya na siya ay mamamayan ng langit at ipamumuhay na niya ang kanyang pagiging mamamayan ng langit dito sa mundo magulo nito. Maluwalhati po kayo sa aming mga buhay, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.